Ilang beses ka na bang huminto, natakot o napahinto dahil sa takot na mabigo? Ilang beses mo bang sinubukan ang isang bagay, ngunit nang hindi ito naging maayos, parang nawalan ka na ng lakas at gana na subukan pa ulit? Marami sa atin ang nakikita ang pagkabigo bilang katapusan, bilang patunay na hindi tayo sapat o hindi tayo karapat-dapat. Pero may isang katotohanan kapag lubos mong naintindihan, magbabago ang iyong buong pananaw. Sa oras na alam mong nasa likod mo ang Diyos, nawawalan ng kapangyarihan ang anumang pagkabigo. Ito ay hindi ibig sabihin hindi ka na madadapa, hindi ka na masasaktan, o hindi na darating ang mga pagsubok. Ibig sabihin nito, hindi na ang pagkabigo ang magdidikta ng iyong kinabukasan, dahil ang Diyos ang may hawak nito. Bakit nawawalan ng kapangyarihan ang pagkabigo? Tara, atin itong talakayin mga kapatid. Number 1. Ang pagkabigo ay nagiging bahagi lang ng plano, hindi ng buong kwento. Kapag mag-isa tayong lumalaban, ang bawat pagkakamali ay parang malaking kabiguan. Iniisip nating, tapos na, hindi na ito aayos pa. Pero kapag alam mong kasama mo ang Diyos, naiintindihan mo ang mga bagay na akala natin ay kabiguan ay maaaring paghahanda niya para sa mas magandang bagay. Maraming halimbawa sa buhay at sa kasaysayan. Mga taong inakala nilang tapos na ang lahat. Pero doon pa lang nagsisimula ang tunay nilang tagumpay. Ang pagkabigo ay hindi ang dulo ng daan. Ito ay isa lamang sa mga liko na inihanda niya para sa iyong paglago. Number 2. Nawawala ang takot dahil alam mong hindi ka nag-iisa. Ang tunay na kapangyarihan ng pagkabigo ay nasa takot na ibinigay nito sa atin. Takot na husgahan, takot na masaktan ulit, takot na hindi na muling makabangon. Ngunit, kapag buo ang iyong tiwala sa Diyos, nagbabago ang tanong sa iyong isip mula sa paano ko ito malalampasan ng mag-isa? Nagiging, kasama ko ang Diyos, ano ang hindi ko kakayanin? Ang pagkabigo ay maaaring makasakit pansamantala, pero hindi nito kayang sirain ang iyong pundasyon, dahil ang pundasyon mo ay hindi nakatayo sa iyong sariling lakas, kundi sa Kanya. Number 3. Ang bawat pagkadapa ay nagiging aral at hindi parusa. Kapag wala tayong kasiguraduhan sa tulong ng Diyos, madalas nating ituring ang pagkabigo bilang parusa o patunay na hindi tayo minamahal. Pero kapag alam mong nasa likod mo siya, nakikita mo ang bawat hamon bilang pagsasanay at paghubog. Ang bawat pagkakamali ay nagtuturo sa iyo ng bagong paraan, bagong lakas at mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa kanyang mga paraan. Ang pagkabigo ay nawawalan ng kakayahang pabagsakin ka dahil ginagamit ito ng Diyos para patatagin ka lalo. Isipin mo ang isang bata na natututong maglakad. Madalas siyang madapa, minsan masakit, minsan umiiyak. Pero hindi ibig sabihin ay titigil na siya magpakailanman. Bakit? Kasi alam niyang nasa tabi niya ang kanyang magulang, handang sumalo, alalayan at itayo siya ulit. Ganoon din tayo sa harap ng Diyos. Kapag nadadapa tayo, hindi ibig sabihin ay tinatalikuran niya tayo. Ipinapakita lang niya
na hindi kailangang maging perpekto ang bawat takbang. Ang mahalaga ay alam mong may nakaalalay sa'yo sa bawat takbang na iyon. Ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa iyong tagumpay o kabiguan. Ito ay nakabase sa kung sino ka sa paningin ng Diyos. Hindi nababawasan ang pagmamahal at plano ng Diyos para sa iyo kahit magkamali ka o mabigo. Kapag ang Diyos ang iyong sandigan, ang pagkabigo ay nagiging daan lamang, hindi patutunguhan. Ang tunay na lakas ay hindi ang hindi pagkadapa, kundi ang muling pagbangon dahil alam mong kasama mo ang lumikha. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nasa gitna ngayon ng hirap, pagkabigo o pagdududa, paalala lang, hindi ito ang katapusan. Sa oras na tanggapin mo at lubos mong paniwalaan na nasa likod mo ang Diyos, doon mawawala ng kapangyarihan ang anumang kabiguan. Maaari ka pa ring madapa, pero hindi ka na matutumba ng tuluyan. Maaari kang mapagod, pero hindi ka iiwanan. Ang tagumpay ay hindi laging ang hindi pagkakaroon ng problema, kundi ang pagkakaroon ng matibay na paninindigan. Kasama ko ang Diyos, kaya kaya ko ang lahat. Tandaan, kapag kasama mo ang Diyos, ang bawat pagkabigo ay hudyat lang ng mas malaking pagbangon.